Ayan, good morning mga idol at mga kababayan. Ito po, marahil ay kilala nyo naman ito. Si ah, dating senadora din ito mga kababayan. Na ngayon ay representative ng mamamayang liberal o ML Party List. So ito nga po si Madam Laila de Lima. So si Laila de Lima po mga kababayan ay nagsalita na po patungkol sa postponement ng barangay at SK election. Ayan, ito po yung kanya pong sinabi. Sabi po niya mga kababayan, no to resetting of barangay and SK elections dahil panibagong gastos na naman at paglabag sa karapatang mamamayan na pumili ng mga pinuno. So yan po ang mariing sinabi nitong si Madam Laila de Lima mga kababayan. So ito po yung nilalaman ng balita patungkol po sa usapin yan mga bayan. Post ng Barangay News 12 hours ago. Ito po yung kanilang post mga bayan. Tumutol si mamamayang liberal representative Laila de Lima sa mga panukalang naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections at ilipat ang mga ito sa 2028. So talagang hindi po papayag, hindi pumapayag, hindi pabor itong si Madam Laila de Lima na ilipat yung schedule. Kasi sabi po niya no resetting, hindi dapat ma-reset yung schedule ng BSKE from 2026 tapos ililipat sa 2028. Dagdag gastos lang yan, sabi ni Madam Laila de Lima. Tuloy natin. Para kay de Lima, ang muling pagpapaliban ng halalan ay maaaring magdulot ng panibagong gastusin. O sabi ko na nga ba mga bayan. At ang makaapekto sa karapatan ng mamamayan na pumili ng sarili nilang mga lokal na leader. So tayo po ay sumasang-ayon dito po sa sinabi nitong si Representative Laila de Lima na talagang maaapektuhan mga kababayan yung karapatan ng mamamayan na pumili ng sarili nilang leader. Oo nga naman mga kababayan kasi kapag ka na-postpone, hindi natuloy, ibig sabihin na ipagpaliban na naman itong barangay at SK election, walang eleksyon, walang pagkakataon na makapili yung mga tao sa barangay ng mga gusto nilang maging leader. Kaya sabi nito ni Madam Laila de Lima, maapektuhan yung karapatan. Sabihin ay mawawala ng karapatan yun pong mga butante, yung mga tao sa barangay na pumili ng mga leader na gusto po nilang maging leader sa kanilang barangay. Inihayag niya ang kanyang pagtutol habang may mga panukalang batas sa Kamara at sa Senado na nagsusulong na ilipat ang halalan mula 2026 patungong 2028. Nako, paldo itong mga barangay, mga kasalukuyang nakaupo. Kasi kung mapupuspon na naman ito, ibig sabihin ay 5 years yung kanilang naging panunungkulan. Magiging panunungkulan kasi itong mga nakaupo ngayon is noong 2023 pa nanalo yan mga kababayan. So kung bibilangin po natin from 2023 hanggang 2028, edi 5 taon yung kanilang magiging panunungkulan. So napakahaba mga kababayan. Kabilang din sa mga mungkahi ang pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials sa 5 taon.
Yan po ay base sa doon sa ipinail ni Senator Chis Escudero, yung kanyang Senate Bill 2387 na nakalagay po doon, an act fixing the term of office of the barangay and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years and amending the Republic Act 12232. Ibig sabihin ay inaamyendahan po ni Senator Chis Escudero yun pong batas na umiiral ngayon patungkol po sa barangay at SK election na nakalagay nga po doon sa Republic Act 12232 ay yung schedule na November 2, 2026 ng BSKE. Gusto pong amyendahan, baguhin ni Senator Chis Escudero. Ang gusto po niya ay gawing November 2028 yung pagdaraos ng barangay at SK election. O, ano ang masasabi ninyo mga bayan? Papayag ho ba kayo na malipat from 2026 ay gawin na lang 2028 yung pagdaraos ng eleksyon? Ayan, pa-comment po kung kayo po ay pabor o gusto po ninyong malipat gusto po ninyong mapospone na naman. Kasi yung epekto po nito mga bayan yung epekto po nito ay postponement. Bagamat hindi po direkta na sinabi doon sa bill ni Senator Chis Escudero yung salitang postponement ng BSK, yun po talaga ang magiging epekto nito. Mapupospone ang mapupospone po ang 2026 BSK. Kasi may nakalagay na petsa doon sa bill na gagawing November 2028 pa ang pagdaraos ng BSK. Kabilang din sa mga mungkahi ang pagpapalayo. Yun nga po mga kabayan. Ayan po si Madam Leila de Lima. Tuloy natin. Ayon kay de Lima, mahalagang mapanatili ang karapatan ng publiko na regular na makapagpasya kung sino ang kanilang nais pagkatiwalaan bilang mga pinuno sa kanilang komunidad. Para sa kanya, hindi dapat basta ipagpaliban ang halalan kung ang kapalit nito ay dagdag na gastos at limitasyon sa karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan. So tayo po ay uma-agree dito kay kay Madam Leila de Lima, sapagkat yung pinaglalaban naman talaga nitong si Madam Leila de Lima dapat hindi mawala yung karapatan ng mamamayan, unang taong bayan, na makapamili ng mga leader na gusto po nilang maging leader sa kanilang barangay. Totoo naman, di ba? Sapagkat yung mga tao sa barangay, sila po yung talagang nakakakilala doon po sa kanilang mga kabarangay. Ibig sabihin ay sila po yung nakakaalam ng mga ugali ng mga barangay officials. Kaya sila po yung may karapatan na maglagay dyan, magluklok sa kanila. Sila ang may karapatan na mag-alis doon sa mga barangay officials na sa tingin po nila ay hindi na nagtatrabaho ng maayos. O mapapalitan lamang po sila pagka may eleksyon. Pero kapag wala, talagang walang mawawala ng karapatan na pumili, magloklok yung mga tao sa barangay kapag ipinagpapaliban po ang ganitong mga halalan. So magbasa tayo ng komento patungkol po sa post na ito mga kababayan. Sabi ni Wilfredo Jose, tama lang kung de Lima, wala nang postponement. Yes, dapat matuloy ang eleksyon, sabi ni Jolie Florentino. Paldo nakaupo, sabi ni Aldo Dorol. Sa wakas nakapag-isip ka din. Tama ka Madam de Lima. Ituloy
Oh, salute to you, Saba Queen. So marami pang umaagree mga kababayan dito po sa sinabing ito, sa naging pahayag ni Laila de Lima na dapat ituloy na at hindi na dapat ma-reset yung schedule ng barangay at SK election. Okay, so hanggang dito muna mga kababayan yung atin pong update patungkol po sa postponement o sa BSK postponement na ngayon po ay nakahain dyan po sa House of Representatives at dyan po sa Senado may nakapile din na yung pakay po nila ay i-postpone itong barangay at SK election from 2026 ng November. Gusto po nilang ilipat sa 2028 ng November. So abangan na lang po natin mga kababayan ha kung ito po ay magiging ganap na batas o hindi mga kababayan. Okay, so hanggang dito muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.